Magandang umaga po, Miss Ruth. Magandang umaga, mga kaklase. Ang aking panimulang gawain na yung ikalawang quarter ay pinamagatang Binondo. Halika sa Binondo, Maynila! Alam niyo ba na ito ang kauna-unahang Chinatown sa buong mundo? Wala siya sa US o di kaya sa Australia. Ang Binondo ay galing sa salitang Tagalog binondok na ang ibig sabihin ay mabundok o mountainous sa Ingles. Ang Binondo ay nananatiling tunay na Chinese enclave ng Maynila at Ongpin Street. Ito ay isang multicultural na pamayanan na binubuo ng mga Sangli o mga taong may dalisay na Chinese ancestry, Kastila, Amerikano at Hapon. Mahigit 400 gulang na ang lugar na ito. Dito pumupunta ang mga Chinese nationals para magtrabaho at mangalakal sa ating bansa. Ang kasaysayan ng Ongpin Street ay nagsimula noong 1890s. Ito ay pinangalan mula kay Don Roman Ongpin, isang negosyanteng Chino na nagkamit ng katanyagan sa kanyang pinansyal na suporta sa mga rebeldeng Katipuneros noong matagumpay na pag-aalsa noong 1896 laban sa Espanya. Binigay ng mga Kastila ang lupa na ito dahil ayaw nila na merong mga Chino sa Intramuros. Pero tayong mga Pilipino, tinanggap natin ang mga Chino. Kaya naman sa bungad ng Binondo ay mayroong arko na nagsisimbolo sa ating pagkakaibigan. Tanyag ang Manila Chinatown sa samot-saring pagkain katulad ng hopya, siopaw, siomai, egg tart at marami pang iba. Malaki din ang paniniwala ng mga Chino sa mga Lucky Charms, kaya kahit saan ka lumiko ay may makikita ka na nagbebenta. Tumagal ang Chinatown sa Pilipinas dahil sa ating mga Pinoy. Pinuksan natin ang mga pinto para sa mga Chino na gustong magbagong buhay. Refleksyon. Sa loob ng Binondo, umunlad ang kulturang Chino. Nagkakaroon ka ng munting piraso ng China nang hindi umaalis sa bansa. Ngunit ang Binondo ay higit pa sa isang Chinatown. Ito ay isang halimbawa kung paano makakalikha ang mga tao ng isang maayos na komunidad sa kabila ng pagkakaiba. Hindi lang ito isang tourist destination. Ito ay patunay ng ating pagmamahal sa ibang kultura. Maraming salamat sa pakikinig. Sige, so maaring ang presentation ninyo ay hindi balita, no? Pero pwede kayong mag-usap ng inyong kasabay kung sino ang magbabalita, or dahil almost every day tayo nagkakaroon ng balitaan, pwede talagang magkaroon ng trivia, no? So world trivia, ibig sabihin hindi lang tayo nakafocus sa Pilipinas, pwede tayong magbahagi ng trivia doon sa labas ng ating bansa. Okay, so thank you, Tyra. O, di ba, naka-costume si Tyra. So, para mas feel natin yung ibinabahagi niya sa atin. Okay, how about group